kapatid, patuloy nating alalahanin ang biyaya at habag ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah, God. Patuloy nating dalhin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah, God. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pagsimpan
lahat. At sa araw po na ito ay nasa kalagitnaan na naman tayo ng linggong ito. At dalangin ko po na sa mga nakaraang araw po, sa mga nakaraang linggo, ay dalangin po namin ang mabuti po ninyong kalagayan. So sa oras po na ito, kung may Biblia po kayo, kung may ballpen po kayo, kung meron po kayong notebook dyan, pwede nyo rin pong isulat kung ano po yung sinasabi sa inyo ng Panginoon o ano po yung natutunan natin mula po sa mensaheng ito. So, sa ating pong tatalakayin, sabi po rito, what God's bring to my life. No, kung tatanungin po tayo, ano nga ba ang dinala o dinulot ng Diyos sa aking buhay? Kung kayo po yung tatanungin, no, simula po nung tinanggap niyo yung Panginoon, simula po nung nakilala niyo si Kristo bilang Panginoon niyo at sarili niyong tagapagligtas, ano nga po ba yung naidulot niya sa buhay ninyo? No, marami po sa atin na pag tinanggap daw si Kristo, sabihin na parang gumulo lang yung buhay. Alam niyo po yun, parang mas lalo lang naging messy ang lahat ng bagay. Pero ang totoo po, ano nga ba yung dinulot ni Kristo sa buhay natin bilang isang mga Kristiyano? No, una po sa mga bagay na naidulot po sa atin o ibinigay sa atin ni Kristo, walang iba kundi ang kaligtasan. No, sabi nga po sa John 3:16, kabisado niyo po ba to? Amen. Alam ko pong alam na alam niyo to. At ito po'y patungkol sa pagmamahal at pag-ibig po ng ating Panginoong Hesukristo. No, sabi po dito sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No, malinaw po na sinasabi dito na nang dahil daw po sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, no, ibinigay niya si Kristo upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. No, kung iisipin po na ano nga ba yung dahilan o yung purpose kung bakit namatay si Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ano po ba yung dahilan kung bakit sinakripisyo niya yung buhay niya, tiniis niya yung sakit, no, lahat po ng panlalait ng tao, lahat po ng pang-uusip ng tao, tiniis niya. Ano po ba yung dahilan ng lahat na yun? Walang iba kundi para iligtas tayo mula sa sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Di ba dapat po tayo yung mamamatay doon sa krus ng Kalbaryo? O tayo dapat yung tatanggap ng kaparusahan ng kamatayan? Pero nang dahil po sa love ng Panginoon, ibinigay niya si Jesus para sa atin. Para iligtas tayo mula doon sa penalty ng ating mga kasalanan. No? Napakasarap isipin na sino ba tayo para bigyan ng buhay na walang hanggan? Sino ba tayo para iligtas ng Diyos? Sino ba tayo? Di ba sabi nga po para lamang tayong isang basahan sa harapan ng Panginoon. Pero because of the love of God, no, nang dahil sa Kanya, minahan niya tayo, nang dahil sa Kanya, iniligtas niya tayo. Alam mo yun, yung bigyan, pag-alayan ka ng buhay ng isang hari at ng isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, isang pribileyo na nga po yun. Di ba sabi nga po, makapagpa-picture ka lang dun sa mga idol nyo or something na hinahangaan yung singer, artista, parang privilege na po yung sa inyo eh, tama? Eh how much more pa po na bigyan ka ng buhay at ng kaligtasan ng nag-iisang Diyos at makapangyarihan sa lahat. Di ba po napakasarap isipin po? Pero ang tanong, tinanggap mo ba yung kaligtasan na binigay sa iyo ng Diyos? Tandaan po natin na ang kaligtasan na nagmumula kay Kristo ay libre lamang po. Hindi mo kailangang bayaran ng anumang kabayaran o anumang pera. Libre lang po niyang ibinibigay sa atin ang regalo niya. Ano po yung gagawin natin? Siyempre, tatanggapin po natin yon, no, yung regalo ng Diyos sa atin. No, at pangalawa po, ano po yung naibigay ng Diyos sa atin? Simula po nung tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at nalaman natin na tayo ligtas na. Pangalawa po, bagong pagkatao. No, sabi nga po dito sa 2 Korinto 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao,
Sa halip ito'y napalitan na ng bago. Sabi nga po dito, kung sino man daw po, kaya't kung sino man ang nakipag-isa kay Kristo, ay isa ng bagong nilalang. Nakita na po ba tayo ng ahas? Di ba po nagpapalit po siya ng balat? Tapos after niya po magpalit ng balat, iniiwan niya na po yung luma niyang balat. Tama po? At nagpapatuloy siya sa kanyang buhay, dala-dala yung bago niyang balat o bago niyang pagkatao. No, sa caterpillar po, kung titignan po natin yung cycle nila, no, nagpapalit-palit din po ng balat yung caterpillar. No? Pero dumarating din po sa punto na pumapasok na siya sa kokon. Alam po natin kokon, tama, bago siya maging isang paru-paro. No? Pumapasok po siya doon para andun yung process para mas maging maganda siya after nung kokon at magiging isa na siyang bagong paru-paro. Di ba? Pag ganun din po sa buhay natin, hindi na po maaaring bumalik pa tayo sa dati nating buhay. Once tinanggap po natin si Kristo at nalaman na natin yung bago nating pagkatao sa harapan ng ating Panginoon, dapat talikuran na natin yun. Kung dati dito tayo lagi nakaharap, namumuhay tayo sa kasalanan, namumuhay tayo na wala si Kristo sa buhay natin, simula nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, simula sa kadiliman, ikaw ay lumalakad na sa kalawanagan. Sapagkat yung Diyos yung nagbigay sa iyo ng liwanag, sapagkat si Kristo ang nagbigay sa iyo ng bagong pagkatao. No, yung dati nating pagkatao, iniisip natin na tayo makasalanan, kaya wala tayong karapatan para maglingkod sa Panginoon. Pero no, sabi nga diba, tayo'y pinalaya na ng ating Panginoon mula doon sa krus ng Kalbaryo. Na dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, nabuo yung relasyon natin muli sa Panginoon. Tayo naging kaibigan at anak na ng ating Diyos. Na dati talunan ka, pero ngayon isa ka ng mananagumpay. Sapagkat yun yung pagkatao na ibinigay sa iyo ni Kristo. Kaya mga kapatid, kung dati umiinom ka ng alak, kung dati naninigarilyo ka, kung dati nagsusugal ka, pero nalaman mo yung katayuan mo sa harapan ng Panginoon, ano man yung mangyari sa iyo, ano man yung pagdaanan mo sa buhay, gaano man kalaki yung pagsubok na meron ka, pero dahil alam mo na anak ka ng Diyos, na alam mo na ikaw ay more than a conqueror, at alam mo na yung relasyon mo sa Diyos ay muli nang nabuo sa pamamagitan ni Kristo, hindi ka na mag-aanilangan pang maglingkod sa ating Panginoon. Kasi kaligtasan ang binibigay ng Lord sa atin at bagong pagkatao ang binibigay sa atin ng Diyos. Pero tandaan mo, ang kaaway, ang ibinibigay niya sa atin ay kapahamakan lamang. At ibinibigay niya sa atin yung enjoyment para mabuhay sa dati nating pagkatao. Mamuhay doon sa kasalanan na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Once ikaw doon nakipag-isa ka na kay Kristo, ibig sabihin lamang noon, susundin mo na kung ano yung nais ng Panginoon sa iyong buhay. At hindi na ikaw yung nabubuhay doon sa sarili mo, kundi kung ano na yung pinapagawa sa iyo ni Kristo. Ano ba yung mga ginagawa ni Kristo? Ano ba yung mga bagay na dapat nating tularan sa Kanya? Bilang isang mga bagong nilalang, bilang isang binago na ng Diyos, bilang isa ng anak ng Diyos, ano ba yung dapat nating gawin? Kundi mamuhay doon sa bagong buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Doon sa isang bagong pagkatao na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Well, napakaganda isipin na binigyan ka ng Diyos ng kaligtasan. Bukod pa ron, nung binigyan ka niya ng regalo para maligtas ka, binigyan kayo niya ng bagong pagkatao. Para Para talikuran at iwan ang iyong dating pagkatao. Yung dating mga ginagawa mo na against pagdating sa ating Panginoon. Sabi nga po sa number 3, na naidulot sa atin ng Panginoon o binigay sa atin, ay dinala niya tayo sa tamang daan. Sabi nga po dito sa Kawikaan 4 verse 11, ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan.
itinuro ko sa iyo ang daan ng katuwiran. Natandaan po natin na walang magulang o ama, ina, na gusto mapahamak ang kanilang mga anak. Diba sabi ko nga po kanina, tayo'y mga anak na ng Diyos. Diba? Tayo'y minamahal ng Diyos. Tayo'y pinahahalagahan ng Diyos. Sabi nga sa lahat ng nilikha, tayong lahat ang pinaka-espesyal sa nilikha ng ating Diyos. Tandaan po natin, kung babalikan po natin, na segue lang po natin. Yung dati, hindi pa po nilikha si Eva at Adan ng Diyos. Tama po, pero nang dahil sa kasalanan, nasira yung relasyon natin sa ating Diyos. Pero dun po ba nagtatapos yun? Hindi. Bakit? Kasi may plano pa yung Diyos sa atin. Nang dahil din sa pagmamahal niya, no, ibinigay niya si Kristo na siyang mamamagitan upang muling magkaroon ng pagkakaayos o muling makonek yung relasyon natin sa Ama at sa atin. No, nang dahil yun sa pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya si Jesus Christ, ibinigay siya sa atin upang pumagitan at mabuo muli ang ating relasyon sa Diyos. Hindi po ba? Dahil ayaw ng Diyos na tayo'y mamuhay doon pa sa kasalanan. Sa tuwing tayo ay naglalakad patalikod sa Panginoon, yung Lord gumagawa siya ng way o gumagawa siya ng paraan para muli kang bumalik doon sa Panginoon. Para muli kang bumalik doon sa daan na itinuro sa iyo ng ating Panginoon. Sabi nga, di ba kanina, kung bago ka ng nilalang o bago ka ng nilalang, hindi mo na dapat pambalikan yung dating buhay. Bagkos, isa ka ng bagong nilalang, ano lang lalakaran mo ngayon? Yung daan na ibinigay na sa atin ni Kristo. Ang daan patungo sa Kanya. Ang daan sa buhay na walang hanggan. Gusto niyo po ba mapunta sa langit? Amen. No, lahat po tayo gustong mapunta sa langit. Ang tanong, tinanggap ba natin yung kaisa-isang daan para mapunta tayo sa langit? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya lang po yung daan patungo sa kaligtasan. Siya lamang ang nag-iisang daan upang makamit natin yung buhay na walang hanggan kasama siya. Po, kapag tayo nakakagawa ng pagkakamali, yung salita ng Diyos, nandiyan siya para ituwid tayo. No, bigyan tayo ng karunungan, ng kaalaman sa mga bagay na hindi at pwede nating gawin. Diba? Siya yung nagtatama sa atin na wag mong gawin to, wag mong gawin to, wag mong gawin to, ito yung gawin mo, ito yung gawin mo. Diba? Sabi nga, pag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo at nalaman mo kung sino ka sa harapan ng Panginoon, malalaman mo rin kung ano yung mga dapat mong gawin sa tuwing ikaw ay lumiliko na ng landas. No? Sa tuwing tayo ay naliligaw ng daan, no? Lumiliis na tayo ng daan, no? Yung Panginoon yung gumagabay sa atin at nagtutuwid upang makita natin ang daan na dapat nating lakaran. No? Sa buhay Kristiyano po, sabi nga po, di ba, para tayo nasa isang race. No? Nasa takbuhin tayo. No? Maraming distraction sa paligid mo na maaaring makapag-coat ng iyong paningin. O ibig sabihin makadistract, no? At pwedeng makakuha ng iyong pansin. No? Maaaring nandyan yung barkada, nandyan yung bisyo, nandyan yung mga opportunity, no? Maraming bagay. Minsan matitisod ka, minsan madadapa ka, no? Minsan nanghihina ka, minsan di mo na alam yung gagawin mo, parang bigat na bigat ka na. No, pero yung Lord, sabi nga 'di ba, idadaan ka niya sa tamang daan. Pero hindi niya sinabi na, okay, dadalhin kita sa daan na na madali. Hindi niya sinabi 'yon, kundi dapat nubayan ka niya sa tamang daan. No? Mahirap, totoo mahirap na lumakad kasi nandyan yung mga distraction. Pero once na ikaw alam mo kung ano yung goal mo, ano yung nilalakaran mo, at kung sino yung kasama mo doon sa daan na yun, hindi ka madidistract. Hindi mo hahayaan na muli ka pang mapunta sa ibang way. Hindi mo nahahayaan na umalis pa doon sa lugar na nilalakaran mo.
nakasama mo si Kristo. Tandaan natin, kapatid, na walang ibang daan kundi ang ating Panginoon. No? Sabi nga, kung bibilangin natin, no, napakarami, sobrang dami ng naidulot ng Diyos sa ating buhay. No, yung dating buhay na puno ng kadiliman, na binigyan nyo ng Diyos ng liwanag. No, yung dating buhay na magulo, binigyan nyo ng Diyos ng kaayusan. Yung dating buhay na walang kulay, binigyan nyo ng Diyos ng kulay. No, yung sira nating buhay ay binuo at inayos ng Panginoon. No, napakaraming bagay yung binigay ng Lord sa atin. Ngunit minsan nababaliwala yun dahil hindi natin nakikita o na-appreciate yung binigay sa atin ng ating Panginoon. No, na mas nakatuon lamang tayo sa mga bagay na makapagbibigay saya sa sarili natin, sa flesh natin. No, kung iisipin mo, kapatid, ano ba yung naitulot ng Diyos sa buhay mo? Ano na ba yung pagbabago sa buhay mo simula nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo? May nagbago ba? O may magbabago pa lang? Kapatid, tandaan mo na maraming bagay, hindi natin mabibila kung ano yung bagay na binigay ng Lord. Dahil sa araw-araw, meron na siyang binibigay sa atin. Yung buhay, yung breath natin, yung hininga natin. No, isa na yung bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. Maliit man o malaking bagay, bigay yan ng Diyos. Kaya dapat natin i-appreciate yung bigay sa atin ng Diyos. Nung dahil sa biyaya niya, kaya nandito pa rin tayo. Nung dahil sa biyaya ng Diyos, kaya humihinga pa rin tayo. Nung dahil sa pagmamahal ng Diyos, nandito pa rin tayo. No? Hindi lamang kaligtasan, hindi lamang bagong pagkatao, hindi lamang yung buhay natin ibinigay ng Lord, kundi maraming pa. No? Tinuruan niya tayo kung paano magmahal, no? Tinuruan niya tayo kung paano magpatawad, tinuruan niya tayo paano maging humble. No? Yun yung mga legacy na dapat nating isabuhay. No? Namatay man si Kristo pero hindi doon nagtapos, 'di ba? Nabuhay muli si Kristo sa ikatlong araw at umakyat sa langit. Nawala ba siya? Hindi. Hindi nawala ang Panginoon. Kundi kung ano lang yung mga bagay na sinasabi ng Lord sa atin ang dapat nating gawin at dapat nating lakaran ang kalooban ng ating Panginoon. So paano natin malalaman yung kalooban ng Diyos sa buhay natin? Paano natin malalaman kung nasa tamang daan pa rin ba tayo? Kung nasa tamang direksyon pa rin ba tayo? Lagi mong kausapin ang ating Panginoon. No, magbabad ka ng oras sa Kanya para malaman mo. No, malalaman naman natin kung dry na tayo spiritually. Malalaman naman natin kung si Lord pa ba yung sinusunod natin sa buhay natin. Kung yung bagong pagkatao ba yung nakikita sa atin. Kung si Kristo ba yung nakikita sa buhay natin. No, baka mamaya, umatin ka ng church, doon bago ka, bagong pagkatao meron ka. Pero pagdating muli sa bahay nyo, sa iba, sa labas, ikaw na ulit yung dating ikaw. Di ba yung gusto ng Lord? No. Kundi once na tinanggap mo raw si Kristo, na tinanggap mo yung kaligtasan mula kay Kristo, dapat lumakad ka na ayon sa nais ng Panginoon. Lumakad ka na sa tamang daan, kung saan patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi sa buhay na pangkamatayan lamang. O buhay na walang hahantungan kundi ang kamatayan. No? Kaya mga kapatid, sa oras na ito, isipin kaya natin, ano nga ba yung mga bagay na binigay sa akin ng Lord? Na-appreciate mo ba yung binigay ng Diyos sa buhay mo? Kung na-appreciate mo yung buhay mo na binigay ng Lord, hindi ka magdadalawang isip na maglingkod sa Panginoon. Dahil alam mo na yung buhay mo, na alam mo lahat ng bagay na meron ka ay mula sa Diyos. Dahil mo lahat ng bagay ay mula sa Diyos. Hindi lamang yung taong nakikilala mo na may maaambag sa buhay mo. No? Yung tao maaaring may ambag niya sa buhay mo, madala niya sa buhay mo is kalungkutan,
no? Kasiyahan na pang walang hanggan. I mean, yung kasiyahan na may limitado lang. No? Kasi sa Lord yung kasiyahan na walang hanggan. No? Yung parang minalalapitan ka. No? May mga negative at positive ang maaaring maibigay sa'yo ng tao. Pero yung Diyos, lahat positive ang ibibigay sa'yo ng ating Panginoon. Maaaring dumaraan tayo sa pagsubok, so ibig sabihin ba nun, positive yun? Oo, bakit? Kasi doon tayo tinitrain ng Lord para mas patuloy tayo magtiwala sa Kanya. Para mas malaman natin kung ano ba yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kung ano ba yung daan na dapat nating daanan. No? Kaya mga kapatid, matuto tayo magpasalamat, matuto tayo mag-appreciate ng mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga kanina, di ba? Dulot sa atin ng Diyos ay kaligtasan. No? Dulot ng Diyos sa atin ay bagong pagkatao. At dulot sa atin ng Diyos ay dalhin sa tamang daan. Kaya mga kapatid, I encourage you na sana huwag masayang yung mensahe na to. Tapos i-appreciate natin yung mga bagay na binigay ng Lord sa atin. Alam niyo ba mga kapatid, na isa sa mga sikreto para ma-appreciate mo yung mga bagay na binibigay sa iyo ng Diyos ay maging mapagpasalamat ka. No, lagi mong tignan yung Lord. Lagi mong naisip na ipagpasalamat sa Lord. Ano man yung nangyayari sa iyo, negative man yan o positive man yan, matuto ka magpasalamat. Dahil lahat ng bagay ay mula sa atin. Para sa ikauunlad natin, para sa ikagaganda ng buhay natin, patungo doon sa ating Panginoon. No, sa oras na ito mga kapatid, no, inaanyayahan ko kayong manalangin. No, isipin nyo, ano yung mga bagay na doon sa akin? Nung narinig ko rito nga, Lord, ano nga ba yung mga bagay na ininulot mo sa buhay ko? Isa na doon, yung unting-unting inayos ng Lord yung buong pamilya ko. Yung inayos ng Lord yung relasyon ko doon sa mga magulang ko. Noon na dati, hindi ko magawang masabihan ng I love you parents ko. Hindi ko sila makausap patungkol sa mga problema nila. Pero alam mo, simula nung nakilala ko yung Lord, simula nung nalaman ko at na-appreciate ko yung mga bagay na binigay sa akin ng Lord, natuto ko magmahal sa parents ko. Natuto ko magkaroon ng lakas ng loob na ibahagi sa kanila si Kristo. Natuto ako na tumayo kasama si Kristo. Natuto ako na huwag i-condemn yung sarili ko. Pero din kapatid ko na unawaan mo, naiintindihan mo yung mga bagay na binigay sa iyo ng Diyos. Mas malalaman mo rin kaning mga bagay na dapat mo makaharap. Kaya mga kapatid, nung sa oras na ito, sige tayo manalangin. So, isipin natin at magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga bagay na binigay niya sa atin. Hallelujah, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Tuloy nga, O God, na napakabuti mo, Panginoon, sa buhay namin, O God. Doon sa tuwing, O God, nakakaranas kami ng pagsubok, ng problema. Bibigyan mo kami, O God, ng kapayapaan, ng katagumpayan, Panginoon. Salamat, O God. Salamat, Panginoon, sa tuwing, O God, kami nanghihina. Binibigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon. Sa tuwing, O God, kami nawawalan ng pag-asa. Binibigyan mo kami ng pag-asa. Kapag kami, Lord, ay nawawalan na ng gana para mabuhay, pinapaalala mo sa amin yung mga pangako mo. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo hinahayaan na mapahamak kami. Pagkos, O God, yung dulot mo sa buhay namin, Panginoon, ay isang malaking pagpapala. Salamat, Panginoon, salamat, O God, yung magkaroon ng Kristo sa buhay namin ay isa ng napakalaking pagpapala. Salamat, Panginoon. Salamat, O God.
Lord, we pray, O God, na turuan mo kami maging mapagpasalamat sa mga bagay, O God, na binibigay mo sa amin. Matuto kami, O God, na i-appreciate yung mga bagay na binibigay mo sa amin. Ito man, Lord, ay malaki o malaking bagay. Physically man ito, Panginoon, physical o hindi, Panginoon, salamat, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay na ipinagkatiwala mo sa amin, O God. Tinuring mo kaming mga anak mo, tinuring mo kaming mga kaibigan mo, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Kami, Lord, ay pinalaya mo na. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Lord, sa iyong lahat ng kapurihan. Salamat sa dakilang pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Ayan, mga kapatid, dalangin ko na na-encourage po kayo dito sa salita ng ating Panginoon. At lagi po nating alalahanin na yung Diyos ang nagbibigay at nagdudulot ng magandang bagay sa ating buhay. Huwag po natin kalilimutang magpasalamat at i-appreciate ang mga bagay na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Yan lagi po namin sinasabi, sa Diyos ang papuri.